delikado raw sina Leni at PBBM kaya nag-uusap na daw ito kasi delikado raw sila. Yan ang sabi ni Panelo. Ah, si Salvador Panelo. Ah, habang nasa The Hague sa the Netherlands nung kasagsagan ng hearing kay Duterte sa ICC, tinanong si Panelo kung ano ang reaksyon niya na nagmeeting, nagkaroon ng meeting sila PBBM at saka si Leni Robredo. Dalawang beses. Una, pumunta si PBBM sa Naga City. Tungkol doon sa Oplan kontra baha at nagbigay ng 500 million na halaga ng proyekto para sa Naga City doon sa renovation ng JCM Robredo Coliseum. Katapos nun, nagkita na naman uli si Leni Robredo at si PBBM sa Malacanang. Mga ilang araw lang yon matapos yung pagbisita ni PBBM sa Naga City, si Leni Robredo naman ang pumunta ng Malacanang para naman doon sa isang event na kung saan imbitado ang mga local government officials. Pumunta si Leni Robredo doon at naging mainit na naman ang pagsalubong kay Leni Robredo doon sa Malacanang kasama ang iba pang mga mayors, governors at local officials. Kaya tinanong si Panelo, o syempre si Panelo Duterte yan. Anong masasabi niya na parang may mabubuong alyansa ang kampo ni Leni Robredo at ni PBBM at nagiging mainitan ang kanilang pagkikita, ang mga meetings. Parang ano ito, indikasyon na posibleng magsanib puwersa ang puwersa ni Leni Robredo at saka ni PBBM para matalo si Sara Duterte. Ang reaksyon ni Panelo, delikado raw kasi ang lagay ni Leni at ni Marcos, ni PBBM. Sabi ni Panelo, delikado sila kasing matalo ni Sara. Wow, yabang ni Panelo. Kaya kailangan talaga nilang magsanib puwersa sila. Mayabang tong si Panelo. Delikado raw. Si PBBM daw, kailangan talagang makipagsanib puwersa yan si Marcos kasi pabagsak na daw ang administrasyon ni Marcos eh. Sabi ni Panelo, ano na daw, bilang na ang araw, yun ang ginamit niyang term. Yung days daw ng administrasyon ni Marcos ay numbered na. Lalo pa daw dito sa nilabas na itong 18 na ex-Marines. Yung 18 na ex-Marines na ito, sa detalyadoan niya, sabi ni Panelo, ang mga inibinunyag nitong mga 18 na ex-Marines, kaya wala na niya yan si Marcos. Paano na yan? Bagsak na yan, numbered na o bilang na ang mga araw niyan. Kaya makikipagsanib puwersa sa anya ito sa kampo ni Leni Robredo kasi delikado na nga ang Marcos. So dahil kahit naman si Leni Robredo anya hindi naman mananalo kung hindi magsasanib kay Marcos. Kaya sabi ni Panelo, talagang kailangan nilang magsanib puwersa kasi delikado sila pareho. Sobrang yabang nito ni Panelo. Saka yung sinasabi niyang pabagsak na ang administrasyon ni Marcos, na ito, numbered na ang mga araw, bilang na. Maraming beses na nilang sinasabi, wala namang nangyayari. Nananawagan sila ng kudeta, wala namang sumusuporta. Withdrawal of military support, wala rin. People power, wala rin. Lalo naman sa impeachment kay Marcos, wala namang nangyayari. Pagpaparesign kay Marcos, hindi naman magre-resign yan. Kaya, ewan ko kung anong pinagmumulan ng sinasabi ni Panelo na numbered na o bilang na ang araw ng administrasyon ni Marcos, pabagsak na ito. Ganun din ang sinasabi ni Chavit Singson, pero wala yun. Nangangarap ng gising ang mga ito. Pero yung sinasabi na yan ni Panelo na delikado raw kasi sina Leni at PBBM, kaya nagsasanib puwersa na ito, ang totoo, kinakabahan na sila Panelo. Kasi ayaw nilang mangyari yan na magsanib puwersa sila Leni Robredo at si PBBM. Ayaw yan ng kampo ni Sara. Masasayang yung lahat ng kanilang pag-asa. Ang pag-asa na lang nila sa 2028 si Sara Duterte.
Tapos kung magsasanib pwersa ang lahat ng pwersang anti-Duterte, ay wala, mauunsyami. Sino ano 'yun? Lalo na 'pag natuloy itong impeachment ni Sara at saka natanggal siya sa pagka-Vice President at hindi na siya puwedeng tumakbo, perpetual disqualification from holding any public office, wala na. Ano pang mangyayari kay Sara niyan? Wala na silang pag-asa sa 2028. Kaya sa totoo ang delikado, kayo panelo. Kasi ang mga iba-ibang pwersa na anti-Duterte nag-uusap-usap ngayon para magkaisa. Hindi lang naman 'yan si Leni, hindi lang naman 'yan si Marcos. Lahat ng mga pwersang anti-Duterte ay nagkakaisa na dapat magsanib-sanib pwersa. Kaya kayo ang delikado, yung pwersa ninyo ng Duterte kasi ang inaakala ninyo parang sure win na kayo sa 2028. Hindi. Mas matibay ang determinasyon ng iba't ibang pwersang anti-Duterte na magsanib-sanib pwersa. Hindi lang yan si Leni, hindi lang yan si Marcos. Marami pang pwersa. Kaya yung paniniwala ninyo, panelo, na malakas kayo sa 28, wala yan. Wala yan. Pag na-impeach pa si Sara at nag-ano ng perpetual disqualification from holding public office, lalong wala na. Sinong papatakbuhin? Si Bungo? Si Bungo may problema rin sa ICC. Sinong patatakbuhin? Si Baste? Si Pulong? Wala. Wala yan. Kaya ang delikado ang lagay na hindi kayo mananalo sa 28, yung kampo ng Duterte. Yun. Kasi ang totoo, natataranta sila dito sa posibilidad na magsanib-sanib pwersa. Ano yan? Lahat ng pwersang anti-Duterte magsasanib-sanib pwersa yan. Hindi nila matatalo yan. Kahit sinasabi nilang malakas si Sara Duterte, wala yan. Ang nagkakaisang pwersang anti-Duterte, hindi lang naman yan si Leni at si Marcos, yan ang malakas. Yan ang malakas. Kaya delikado ang pangarap o pag-asa ng mga Duterte o ng pro-Duterte. Kasi umaasa sila ng malaki na si Sara ang pambato nila sa 2028. Ang problema nga mai-impeach. Kahit pa hindi ma-impeach, makatakbo pa si Sara, magkakaisa ang iba't ibang pwersang anti-Duterte. Sigurado yan. Kaya delikado ang kampo ng Duterte. Huwag nilang tingnan na ang delikado yung mga anti-Duterte. Hindi. Ang Duterte ang problemado. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.